Sa iba pong mga bansa, sa kanilang mga dating diktador, hindi po iginagawad ang ganitong klaseng karangalan bilang pagrespeto sa mga tunay na bayani nila, bilang sa pagrespeto sa kasaysayan nila bilang isang sambayanan. Gayunpaman, hindi po huli ang sa isyung ito, hindi tapos ang laban. Tuloy pa po ang laban. Itutuloy ng lahat ng henerasyon ng mga Pilipino, yung mga magulang namin, ang henerasyon natin, at lalo na para sa ating mga kabataan. Yung laban na ikuwento ang totoong kasaysayan ng batas militar. At ngayon pa lamang, hindi pa huli ang laban. Dahil kahit ganito ang naging desisyon ng Korte Suprema, nasa kamay pa rin ni Presidente Duterte kung ano ang gagawin o hindi sa usapin ito, at ako po'y patuloy na nananawagan sa Pangulo, huwag niyang ituloy ang pagpapalibing kay dating Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani bilang pagrespeto sa kasaysayan at sa kabayanihan ng sambayanan kung kanino siya Pangulo. May magagawa ko talaga, bukod dun sa kay Presidente sa Supreme Court. Sa balita ay pinag-aaralan daw ang motion for reconsideration, pero dito pa lang sa Senado ngayong hapon, ipi-privilege speech ko na po yung resolution, Senate Resolution number 86, seeking the sense of the Senate, na dahil sa kanyang naging diktadura at batas militar at yung napakaraming paglabag sa karapatang pantao sa ilalim nito, ang sense of the Senate na hindi karapat-dapat mailibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. But ma'am, expressing the sense of the Senate will not change the decision. Expressing the sense of the Senate will not change the decision of the Supreme Court at this point in time. Pero hari nawa makadagdag ito sa panawagan kay Pangulong Duterte, huwag niya pong ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Morality ng isang tao na isang bagay. Dahil wala naman talaga yung pwede natin sabihing lily white ribbons. No, wala sa mundo nun. So doon lang tayo sa legal. Nung una tayo nag-usap, diba, sabi ko, wala naman batas na nagbabawal na ilibing doon ng isang dating Pangulo o isang dating sundalo. Kung talagang gusto nilang i-distinguish o kaya i-exclude yung ibang sa inakala nila hindi dapat malibing, magpasa tayo ng batas patungkol doon. Pero sa ngayon, in the absence of any law, wala naman talaga mag-prevent sa Korte Suprema o kung sinong tao. Yun nga, nag-usga na yung nag-rule na yung Korte Suprema na talagang walang grave abuse of discretion. So, ako, ang attitude ko, let's leave it at that and let's move on. Diba? Ano sa moral, sir? Sabi ko nga, napakahirap mag-usga ng tungkol sa moral issue kasi napaka-sensitibong bagay niyan. History, no? Yung mga rason na nabasa ng ating Supreme Court spokesperson basically pointed to the fact na walang specific law, may mga technicalities kaya pwedeng ilibing si former President Marcos sa libingan ng bayani. But I think the petitioners and a lot of us wanted them to look at history and not just technicalities. No? Ano bang ibig sabihin to sa ating kasaysayan kung ililibing si former President Marcos na isang diktador at napakaraming abuses na nangyari sa panahon niya na ililibing sa libingan ng bayani. So, iniisip mo yung nakaraan, which of course are the martial law victims, at yung bukas, which are a lot of the young people who in their lifetime makikita na nailibing ang isang diktador sa libingan ng bayani. So, I think I'm quite disappointed with the Supreme Court decision. And you're left scratching your head, no? Kung bakit ganito yung nangyari. Sir, what does that make us? Anong nangyayari sa itsura ng bansa natin sa ganito? Well, again, no, a lot of the petitioners, kasama na rin tayo, wanted them to appreciate the case at the level of history, not just technicalities. Kasi yung technicality na hindi naman siya na-convict, nasa mga batas na naman natin na napakaraming abuso nung panahong yun. Napakaraming biktima. We have laws that actually are trying to give reparations to martial law victims. Di pa ba sapat yun? So, it's really disappointing and that they decided that way. But at the end of the day, ang kasaysayan na lang yung manghuhusga sa atin. Battle is over. Maybe the Supreme Court decision has established the right
of somebody to be buried in a place called Libingan ng mga Bayani. But no court case will make somebody a hero in the hearts and minds of the people. Hindi nadadaan po sa legal argument po yan. Sir, do you plan to talk to the President? If given the chance, I think I will meet him sa Monday pang earliest namin. So I can bring this up and say that the legal battle is over. It's back to political in the political arena. Hence, he's the number one political figure in the country. So and the power actually belongs to him to decide to pursue or to abandon the plan. So meron pang pwede pang i-discuss ulit. No? Sir, when you It's just like the climate change agreement. Sir, so are you going to urge him to not bury Marcos? Mag-usap lang kami kasi mag-usap lang muna kami. At saka I think I better read first the decision. Okay? Sige. How do you consider? Well, if I were a member of the Supreme Court, then I would have found myself in the dissenting side.